Hi guys, what's up? Welcome back. Hooper Samurai. Today, basketball shoe review ko. Quick announcement lang about dun sa basketball vlogs ng Samurai, which is last week. Last week, second game namin. Last game kami naka-schedule din. Hindi natapos yung laro. Naubos yung oras dun sa scheduled ng gym. So, hindi natapos yung buong game namin. So, hindi ko na in-upload yung basketball game namin. Pero recorded naman siya, so it makes no sense na i-upload ko pa. So, ayun. Anyway, kaya hindi ako nakapag-upload last week, which is dapat scheduled na naka-upload yun. But anyway, hindi ko naman dinidiscredit yung nangyari. Bakit hindi natapos yung laro? Talagang honest mistake lang na hindi natapos yung laro dahil kinapos sa oras. So, hopefully matuloy na yung game namin. So ayun, yun. Anyway, set those issue aside and move on. And today, performance review ko sa Sabrina 1. Hindi ko alam kung paano i-pronounce yung last name niya, so i-google nyo na lang or what. Hindi ko talaga alam kung paano. So, Sabrina 1 is white. Hindi ko alam kung may pangalan tong colorway na to. So, ayun. 2023 to ni-release. Ngayon lang ako nagkaroon kasi syempre, marami akong iniisip na kung ano yung mga gusto kong i-review or ma-try na sa shoes. So, this is my chance to try the Sabrina 1. About Sabrina, wala akong alam na anything about kay Sabrina. All I know is she's a WNBA player. And recently, lumaban siya kay Steph Curry ng 3-point contest. That's all I know. Hindi ako nanonood ng WNBA. Hindi dahil sa hindi ako interesado, but wala lang akong time para manood ng WNBA. I barely watch NBA and highlights lang napapanood ko most of the time. So, ayun. Sabrina 1. First things first, always the traction. Traction, very, very solid yung traction niya, and katulad sa leaning, 2-in-1 yung klase ng outsole na ginamit dito. Like, some kind, yung matigas na rubber sa outsole. So, pwede siyang gamitin sa hardwood or sa semento or sa normal, sa street na basketball court. Then, ganito yung pattern ng traction niya. Para siyang parang footprint na yung ng pattern niya. Parang sa fingerprint, di ba? Yung pattern. Parang ganun yung na-imagine ko. Or yung nakikita ko sa pattern niya. So, traction about 8.5 maybe, or 9 maybe is my max. It's an okay shoes. So ayun, maybe 8.5 ang mabibigay ko, or 9 max. So, next is the cushion. Cushion niya, very responsive, but kung i-compare mo siya, lalo sa Adidas ng Anthony Edwards, walang sinabi yung cushion nito compare sa Anthony Edwards 1 na sapatos. So, well, maybe kasi very, very different athlete sila, di ba? Babae si Sabrina, and she's a shooter. She plays in the perimeter, and while Anthony Edwards is very
athletics. So, yung shoes nila made for them. So, pagdating sa cushion, they can't be compared kasi magkaiba sila na ng playstyle. But the cushion, I can give about 7.5. Like, it's responsive but it's not that great. So, yan. Tas minsan parang mafe-feel mo na like, it's just another Nike shoes na naman. Because, well, it's Nike. Lalo pagka first signature shoes na nilabas nila, it's like they are making it really cheap. So, you can't expect na sobrang ganda sa first signature shoes. And paddings niya, medyo matigas yung paddings niya. Tapos sa ibabaw lang ng ankle meron. So, it's not that special. So, ayan, laces kapal, round na makapal. So, pagka gagamitin nyo, make sure mag-double knot kayo kung ayaw nyo lagi kayo nagsisintas. Because pag ganitong klaseng laces talaga, napakadali matanggal. Like, ilang takbo lang matatanggal na. Then, sa tongue niya, medyo makapal yung tongue niya, pero it's not that special. Then, S, logo ni Sabrina, of course. And, ano pa ba? Yung stability niya sa heel, maganda yung stability niya. Like, well, it's a mid-top, so hindi ka basta-basta na matatapilok sa sapatos na to. Kasi maganda, stable yung ano niya, yung heel niya, maganda siya. So, I can give the heel ng grade na about 9. So, yun, or yung stability niya about 9. Then, yung insole niya, nakadikit yata yung insole niya, pero ewan ko lang kung matatanggal to. Ayoko tanggalin, baka masira kasi. So, insole niya is not that special, napakanipis, like parang ang sobrang cheap ng material na ginamit. So, nothing special. So, ano pa ba? Weight. Yung weight niya, hindi siya mabigat. Hindi mabigat yung sapatos. Like, magaan siya. Pero nung ginagamit ko siya kanina, parang yung pakiramdam ko mabigat kasi ang init niya sa paa. Like, yung ventilation ng sapatos na to, like, hindi masyadong makasingaw yung init ng paa sa sapatos na to. Kahit na maninipis lang yung ginamit na material ng knit niya, like, around sa shoes. Hindi siya masyadong nakakasingaw. So, ayun, ewan ko kung para sa batong mga butas na to. Kasi pag tinignan mo naman sa loob, wala naman eh. Ito, di ba, sa labas may mga parang dots na, ano. Pero pag tinignan mo siya sa loob, like, wala naman. Pero, kung titignan mo, like, ayan, di ba? Manipis lang siya, pero hindi siya masyadong nakakasingaw. So, ayun, siguro pag summer, medyo mahirap siyang gamitin. Like, kung possible sa inyo na mag-socks kayo na manipis lang, I recommend na manipis lang yung socks na gamitin nyo pag isasot nyo yung Sabrina. Ayun, so, overall, performance for me, 8.5. So, it's not a bad shoes. Pero it just feels like just another shoes lang ng Nike na naman kasi. Alam mo yun, like recently, yung mga gawa ng Nike, especially nung lumipat yung production nila sa Vietnam, parang ganun. Parang there's nothing special about Nike basketball shoes anymore. Parang sikat na lang nga kasi kaya tinatangkilik. Pero kung makapag-recommend lang ako sa inyo, like, go for Adidas or Li-Ning or Anta. When it comes to basketball shoes, since
around 2022 to up to now, mas maganda yung gawa nila compare sa Nike or Jordan. So, ayun, favorite ko yung Nike dati, pero now, parang paulit-ulit na lang yung design nila. Parang materials na ginagamit nila paulit-ulit lang din. So, pangalan na lang talaga yung signature shoes na lang talaga ng athlete yung nagdadala sa Nike ngayon. So, ayun. So, looks, well, casual looks, yun lang. Sa Nike, yun lang talaga yung maganda. Like, you can use the shoes pag hindi kayo kontento sa basketball performance. Pwede nyo siyang gamitin as casual. So, may mga design sila na 2-in-1, like yung Devin Booker 1. Marami nagsasabi na maganda daw yung performance sa court, but hindi ko pa rin alam yon. Pero, I'm pretty sure na maganda yung Booker 1 as casual kasi nga, well, yung aim ni Devin Booker is like, parang ginaya niya yung Jordan 1, like, he went classic about sa shoes niya. So, ayun. For casual, well, depende sa colorway kung anong gusto nyo. For me, white is the best for casual, syempre. So, I went for white. Kasi, I know for sure na hindi ko magugustuhan yung performance ng Nike so far. Like, if magbabasketball talaga ako, my first choice is Li-Ning, then Anta, or Puma. Like, Puma, parang, kung magkakaroon lang yung mga company na yun ng mas sikat na mga athlete players, mas tatangkilikin lalo yung products nila. So, if I were you guys, stay out of Nike's basketball shoes. Kung ang main concern nyo is about performance ng sapatos, go for Adidas, go for Anta, Li-Ning. Yun. Stay out of Nike's. Hindi talaga maganda for me. And that is my opinion only. So, kanya-kanya naman tayo ng gusto. So, yun. Ayun. Next week, hopefully, matuloy yung second game namin. Like, na-stop yung laban around third quarter. Halfway through third quarter. So, baka next week ay nandun muna yung upload ko yung basketball shoes after this one. So, yun. Anyway, I hope to see you soon. Trying to make my basketball vlogs or yung laban namin na mas magandang view as much as possible. Pero, gusto ko sana kasi yung sa kabilang side ng court na yung hindi nakikita ako or yung likod ko. So, I'll try na mailipat yung pwesto ng camera. So, yun. Anyway, thanks for watching. See you my next vlog. Bye.